Sarap talaga bumiyahe kapag linggo, mabilis lang ang biyahe. Ayos, nandito na naman po tayo sa junction. Ito lagi ang starting point ng ng mga video natin. Ngayong araw naman, pupunta tayo ulit ng Quezon City. Titignan naman natin yung traffic pag linggo. With traffic agad dito sa junction. Napansin ko sa Quezon City, yung stoplight nila updated na. Stoplight dito sa junction, hindi pa rin updated. Hindi ko alam kung dahil ba Rizal to? Pero lugi eh. Problema kasi dito sa stoplight dito sa may junction. Kung taga-Kainta ka, may window hour na hindi even yung pag-go countdown ng green and red sa Felix at sa Ortigas. So for example, may window hour na mas matagal yung green ng Ortigas, may window tapos maikli lang yung red ng pa Felix. So alternate, may time naman na ang bilis lang ng go sa Felix tapos ang tagal ng red. Sana maayos nila. Sana ma-update. Ayos, green na. Nakarang video natin, makikita nyo, bago pa lang mag-NU or SME, sobrang traffic na, no? Partida, anong oras pa tayo lumabas na? Alas 12. Ito, alas 10 ng umaga. Pero wala nang sasakyan sa linggo. Yan, maluwag, alas 10. Sarap talaga bumiyahe kapag linggo, mabilis lang ang biyahe. Walang masyadong traffic. Kalaban nyo lang dito yung mga balasubas mag-drive. Panibago, no? Kapag linggo, madalas laging siksikan ng mga kotse rito sa Ortigas Extension. Dahil kayong aasahan dito, lalo na kapag weekdays. Itong traffic na to, mayroon ng congestion tayong na-experience. Normal to dito kasi ang cost naman nito, yung sa may Life Homes, ginagawa kasing terminal yung kalsada. Ngayon, yung mga PUB na ang tagal nilang tumambay para magsakay ng mga pasahero at magbaba. Makikita niyo mamaya. Diyan sa may Choice Market, sa may Life Homes. Nakatambay yung mga jeep, nakatambay yung mga, kakahinto niya lang, di ba? Yan ang problema. May traffic enforcer, hindi sinasaway. Lugi, di ba? Kasi pag masyado sila matagal, nagkukos sila ng traffic. Ayan, ito na yung Choice Market. Ayan, meron ka na nakitang bus. Nagbababa. Ang dami yan dyan. May jeep, may e-jeep. Baka sabihin na naman, naghahanap buhay lang. Pare-pare lang naman po tayo naghahanap buhay. Yung problema, abala sila. Ayan, nagbaba sa gitna, di ba? Ginawang terminal, Meron naman silang loading and unloading. Yung loading and unloading nila sa loob. May traffic enforcer pa tayo nakita. Di naman sinasaway. Diba? Yun yung cause ng congestion. Imagine niyo kapag pa yan. Kapag weekdays, sobrang lala. Siyempre, pag weekdays, maraming sasakay na pasahero, di ba? So, dun pa lang, malalaman mo na yung cause ng traffic. So, normal yan dito sa Ortigas. Sa Rosario, ganun din. Pero nagkaroon na ng solusyon yung Pasig. Nilagyan nila ng barricade yung sa may Rosario Bridge sa kabila. Para hindi na tumatambay dun yung mga sumasakay. Pero, traffic pa rin.
traffic ah. May aksidente siguro rito. Usually, dapat walang ano yan. Ayan loading and unloading. Doon ang tamang sakayan. Pero syempre, hihinto yan dyan. O, di ba? Matik. Di ba? Imbis na walang traffic, nagkakakos ng congestion. Ito linggo pa to mga tropa. Paano pa kaya kapag weekdays? Sobrang lala dito. Kaya kung bumabiyahe kayo ng Antipolo tapos opisina nyo sa Ortigas, nako, sanay na kayo. Sanay na kayo mas stuck sa traffic. Yan, nilagyan na nila ng barricade dito kasi madalas tinatambayan din yan. Lalo na dito sa may Cather. Tulay na yan. Ayan, kita na kayo. May sasakay na agad. Maraming ginagawang tambayan yan. Diba? Kahit pa paano, mabilis ang biyahe talaga pag linggo. May congestion na traffic pa rin naman pero hindi ganun kalala na pag weekdays. Sa kanya. Ulit, Vegas flyover. Diba nun, laki ng difference kapag Sabado. Sabado parang ano yan, parang weekdays pa rin yan technically. Pero pag linggo talaga, konti lang sasakyan, maluwag. Pero syempre, di na tayo diretso dyan. Dito na tayo sa may Green Meadows lalabas. Masarap kasi dumaan dito. Konti lang yung mga dadaan. Rito sa Green Meadows, kahit pa paano presko kasi maraming puno, katulad sa Julia Vargas. Sarap dumaan dun. Pag dumaan ka sa Julia Vargas, Julia Vargas ba? Anyway, Julia Vargas, mahangin, presko kasi mapuno. Kaya ako kayo din dito, lalo na kung magbabike ka. Ganda pa ng kalsada, di basag-basag. Ito, mapapansin nyo yung stoplight dito. Updated na. May patch update na. Ayan na. Wala nang countdown. Bigla na lang nag-green. Mas okay ba kapag wala nang countdown? Or may countdown? Kasi problema kapag may countdown siguro, ginagawa nilang racetrack. Siyempre, kapag may countdown, alam mong makakasingit ka pa. Unlike yung nagpa-flash. Siyempre, hindi ka na magre-risk. Diba? Makes sense. Okay din. Pero sana, even yung pare-pareho yung bilis nung yung go, tsaka yung stop. Pare-parehas. Kasi katulad nga na sinabi natin kanina, yung sa junction, sa may Kainta, hindi even yung distribution ng go and stop sa magkaibang linya. Ayos, dito na tayo sa EDSA ulit. EDSA
Ortigas extension yung mga video natin eh, no? Dito lang kasi tayo madalas nadaan. Eh, hindi naman tayo laging bumabiyahe, weekends lang. Kapag weekdays, area lang tayo. Oh, sarap bumiyahe pag ganito lang, oh. Chill lang, oh. Pero syempre, huwag ka matitempt mag 60 pataas. Alam nyo naman, may NCAP dito sa EDSA. Kapag lumagpas ka, yari ka. Kaya dapat maintain lang yung 56. Maintain lang ang speed. Wow, ganda ng play ng shot. Ayos. Grabe, sarap bumiyahe. Banayad lang. Kung ganito ba naman lagi eh, di masaya. Angat ng dito sa EDSA. Sobrang basag-basag na yung kalsada eh. Kaya dapat maganda yung shock ng motor mo rito eh. May part naman na okay, parang ito ngayon sa underpass. Maganda naman yung pagkaka-espalto. Pero may part na pangit. Hey, traffic na naman. Well, mga kabobo. Si Iron James. Uy, tanggal yung ano ni kuya. Pabobot niya sa motor, natanggal. Sarap bumiyahe kapag linggo, men.